Okay, alright. Ang balita po natin ngayon ay patungkol kay Kim Cho at saka si Paula Avellino about po ito si Kim Pao, guys. Eto na naman tayo, guys. Ang update po natin sa ngayon ay topic natin na ay si Kim Cho po ay wala ng tiwala sa gobyerno natin sa ngayon. At pamalawa naman, guys, ay ano ba yung resulta ng kanilang movie scene sa Albany? Alam naman natin, guys, na si Kim Cho po ay napaka-galing or napaka-husay sa halina po dyan si Paula Avellino sa showbiz. Paano na yung buhay nila ni Paula Avellino? Okay. Ayan po natin muna yung ating updates na kung saan po ay si Kim Cho, guys. Umpisaan po natin sa gobyerno, guys, yung wala nang tiwala si Kim Cho sa gobyerno. Totoo naman, guys, kahit naman siguro sino, guys, na tao sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga nasalanta ng bagyo, mga napektuhan ng bagyo, yung nakaranas ng bagyo at yung naramdaman talaga nila kung nasaan ang gobyerno. Nasaan na ba ang gobyerno natin sa Pilipinas? Yan po yung tanong ng mga taong bayan, guys. Tuwing may mga eksenong nagagawa sa environment natin, always they asking, where is the government? Hindi lamang po si Kim Cho ang nagtatanong mga about sa kanyang, guys, kundi lahat naman tayo. Kasi ramdam natin na nawala na tayo ng gobyerno. Wala na. Hindi na natin ramdam ang gobyerno natin sa ngayon. Tama naman yung mga sinasabi nilang iba na tuwing may mga sakuna, hindi natin mararamdaman ang gobyerno natin. Aba, sa flood control kasi palang, guys, nasa bulsa na ang pera, wala pa namang project. May project nga, pero always ghost project. Paano naman yung mga kababayan natin, yung mga pobre na kagaya natin, yung malapit sa mga disasters, ngayon na mga ilog, yung walang kabuhayan sa buhay. Kaya nga po maraming mga artista, hindi lamang po si Kim Cho ang nagsasabi na hindi na nila ramdam ang gobyerno. Ang tanong pa nga po nila, nasaan na ang gobyerno ng Pilipinas? May gobyerno pa ba tayo? Yun, guys, yung mga tanong sa mga politiko sa ngayon, do kung saan po ay wala silang konsensya. Lalong-lalo na sa mga pinaka-heads ng gobyerno natin ngayon, ay puro na lang paninira ay VP Sara. Yun na lang yung kanilang inaatupag sa makalinap ni VP Sara. Doon na lang sila naatupag. Samantala yung pangangailangan ng mga taong bayan, gaya ng mga relief goods, gaya ng mga tirahan, gaya ng mga kung ano-anong pa man dyan, mga livelihood, guys, wala man lang maibibigay na ganon. Noong eleksyon ang daming ayuda. Pero nung may sakuna, wala man lang maibigay. May maibigay pa nga, kalahati pa. Kinukupit pa. Kaya sabi nga ng mga karamihan, guys, hindi lamang po si Kim Cho na hindi na nila ramdam ang ating gobyerno sa ngayon. Aba, biruin nyo ba naman? Sa dami ng nasalanta ng bagyo, may mga namamatay pa. Hanggang dun na lang sila eh. Hindi kagaya ng mga ibang administrasyon na kapag may sakuna, everything is evacuated at walang nangyayaring patayan. May nangyayari man na ganyan yung mga very risky places na hindi na nare-rescue dahil nga kulang sila ng manpower. Pero sa administrasyon ngayon, aba, limpak-limpak ang pera ng mga contractor, limpak-limpak ang pera ng mga congressman, limpak-limpak ang mga pera ng mga hawak malapit sa administrasyon. Pero pagdating sa sakuna, ni wala silang maibigay, ni puro na lang hearing dito, hearing dyan, wala naman silang maipapakulong. Kaya sabi ng mga karamihan, guys, na nasaan ba ang gobyerno natin ngayon? May presidente nga tayo, pero ang presidente naman natin, panis. Yan yung pinakamasikip nito, guys. Kaya nga po marami mga artista, hindi lamang po si Kim Cho nagsasabi
Nawala na silang tiwala sa gobyerno dahil sa mga karanasan nila guys. Nakikita, naawa sila sa mga tao maapektuhan ng bagyo kasi kababayan nila mismo, kahit hindi man siguro nila kababayan guys, kitang-kita mo kung ano naging epekto ng bagyo sa kanila. Kaya nga po saludo tayo sa mga artista na tumutulong. Kahit man sila ay artista, hindi connected sa politiko, hawak kamay pa rin sila na tumutulong at tumulong sa ating kababayan dahil alam nila yung hirap na kanilang pinagdaanan. Buti pa sila may mga puso na tumulong at they don't want ayaw nila guys na yun bang may kapalit yung kanilang pagtulong. Ang gusto lang nila is tumulong at humble silang tumulong. Yun po guys, yung saludo tayo sa mga taong ganyan dahil hindi sila humihingi ng kapalit. Kaya maraming salamat sa mga taong tumulong, sa mga artistang tumulong at willing tumulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Saludo po tayo dyan at yan po ibigyan po natin ng malaking palakpak sa kanila. Eto guys, sunod po na kwan natin. Pasadahan po natin yung pangalawang topic natin guys na patungkol na naman ito sa love scene nila Tito at saka si Papa Babies about movie. Aba. Hindi mo talaga maiwasan na may maiinggit sa kanila guys dahil ang sabi dito ng isang ka-showbiz nila ay umihi pala ito ng isang project na kung saan ay gusto din niya na makatambal or something na kahit extra man lang sa movie nila Papa Veneno dahil may dinaramdam pala ito. Kumbaga guys is may problema siguro sa pamilya or something sa sarili. We don't know guys, but ito ay sayon dito sa ating legit na sources ay may problema pala ito sa kanya. We don't know kung anong problema niya guys, basta may problema siya. Malaki yung kanyang pangangailangan, for sure. Pero siyempre guys, ito kasing showbiz na to na girl, dati nito sa showbiz, ang ayaw lang kasi nila sa kanya, may attitude kasi ito. Nung siya'y sumikat, halos ayaw niyang pansinin yung kanyang mga fans. Halos kahit man nang sana magpirma ng photograph or something na pansin ng hi, hello, hindi man lang niya kayang magawa. At ang sabi niya is sumikat daw sa dahil sa kanya, hindi daw dahil sa mga fans. Kaya nung nakipag-usap ito sa isang management, wag na po natin banggitin kung anong management po yun guys kasi nakakawan naman ito. Nung sumikat siya, halos tinitman niya lahat ng mga fans niya. Halos ang feeling niya or pakiramdam niya sa kanyang sarili, ang taas niya. Ang taas niya dahil hindi daw siya yung tao na yun marunong magbaw, marunong magpasalamat kung ano man yung narating niya sa kanyang buwan. Yun yung pansin ng mga management, mga co-staff at mga ka-showbiz niya guys, co-showbiz niya, na hindi siya marunong pumanaw ng utang na loob sa kanyang mga fans. Lalong-lalo na guys, nung caught with action siya nung nasa restaurant kasi siya. Ayon dito sa ating legit na sources guys na napaka-legit, ay kasama niya mismo yung kanyang kaibigan at nasa restaurant sila. Kasatsagan ng kanyang sikat that time. Sabi ba naman niya sa isang waiter na kung saan ay gusto mapapotograph sa kanya na hindi oras ng photograph, oras daw ng kanyang pagkain at oras daw ng kanyang privacy. Aba guys, kung iisipin mo naman, kung isang tao lang naman, yung waiter lang naman, ang mapapotograph sa'yo at wala namang ibang tao, aba siyempre normal. Ilan ba naman yung isang tao lang napipirmahan yung photograph niya? Diba? Kung sangkaterma or sangkaputak yung tao, pwede mong sabihin na privacy. Pwede mo rin sabihin na mamaya na. Pero yan ang isa lang naman yung waiter eh. Yung waiter na kung saan nagbigay pa siya ng tip. Na yung tip na iya pa si waiter na kunin dahil nga dun sa dinedma niya ang kanyang papapotograph. Kahit naman siguro sino, may alinlangan, may doubting ka sa nangyayari na first time pa naman ng isang waiter na ma-photograph sa kanya dahil alam niya na ito ay sobrang sikat na.
Sabi nga ng kanyang kaibigan guys, nilabas ito dahil hindi masikmura ng kanyang kaibigan yung kanyang ginawa sa restaurant. Parang napahiya pa yung waiter at sinabi pa ng kanyang mismong kaibigan na kung sikat lang ako, pipirmahan ko yan kasi nag-isa ka lang naman. And then after that guys, syempre hindi nakapagsalita yung waiter. Ang ginawa ng waiter guys is nanahimik na lang at medyo pumunta sa sulok at yung mismong kaibigan ng artista na ito. Yun yung kinuusap niya yung waiter na yun. Kaya medyo gumaan na yung pakiramdam ng waiter na yun. Pero in fairness guys yung waiter na yun guys hindi nagsasalita sa publiko pero may nakapansin sa kanya na isang fans. Kaya na-post po ito at nakarating sa mga ibang management. Yun po yung pinakaayaw ng mga ibang management guys na kapag may mga fans na lumapit sa'yo ay normal lamang na sikasuin kahit isa man yan or marami man yan. Dahil wala ka sa posisyon kung wala yung mga fans na naghihidungo sa iyo, sumisigaw para sa iyong kasikatan. At iyan po ay isang malaking tulong para sa iyo bilang isang taga-showbiz, diba? Tama naman guys, diba? Kaya iyan po guys yung attitude ng babaeng ito. In fairness naman guys, may another updates tayo dito sa babaeng ito guys. Pasadahan ulit po natin. Ito guys, patungkol sa ano na yung buhay-buhay nila Paolo Avellino sa ngayon at sa si Kim Chu guys. Aba syempre, ang buhay nila Paolo Avellino at sa si Kim Chu sa ngayon guys ay talagang rumaksa yung mga blessing nila. Maraming mga netizen, mga tagahangan, lalo na yung mga senior citizen dyan guys. Shout out po sa mga senior citizen dyan na palagi sa ating videos, sa mga fans din natin dyan na like and share sa ating YouTube channel, sa mga parents natin dyan, mga love na love po natin kayo. Ito guys ay yung mga updates natin patungkol sa Kim Pao, yung mga buhay-buhay nila ngayon na kinumpara yung noon at ngayon sa kanila. Aba yung noon guys, masalimuot, sabi ng mga fans natin sa Kim Pao dahil syempre pagbago pa lang naman sila sa showbiz, hindi mo pa maramdaman yung totoong Kim Pao. Pero in fairness sa ngayon guys ay ramdam na nila kung ano yung totoong Kim Pao guys dahil biruin mo ba naman itong si Kim Chu guys ay binigyan pansin niya talaga yung buhay nila ngayon ni Paolo Avellino dahil nung sila ni Sian di hamak na very controlling talaga si Sian. Ayaw niya na gumala si Kim Chu. Ayaw niya na may makasama si Kim Chu. Ayaw niya na yung talagang focus na Sian ni Miss yung sa kanila at saka yung career at saka yung kumbaga is hindi na kailangan yung happy-go-lucky movement. Pero naging seryoso sila sa isa't isa. Pero dumating yung time na sumuko na rin sila sa isa't isa. Kaya yun yung nila guys, yung pansin nila kay Sian na she's very protective kay Kim Chu. Pero yung protective na yung is nawala lang ng parang ganun dahil hindi na mahatim ni Kim Chu yung kumbaga guys is paghahawak lang ni Sian din sa kanya. Pero in fairness naman dito guys kay Paolo Avellino is very open. Mas lalong naging open si Paolo Avellino guys at mas lalong dumami yung kanilang blessings. Isipin mo to sila ni Sian Lim guys konti-konti lang yung kwan nila at saka hindi rin pumutok yung mga movie ni Sian Lim. Kung wala si Kim Chu na nagkakarir, hindi pumutok yun. Pero pag nandun si Kim Chu na nagkakarir, syempre, pumuputok yung movie ni Sian Lim. Pero dito guys, kita mo naman si Paolo Avellino. Kita mo naman yung pag-open-minded niya, very responsible, at hindi niya hawak si Kim Chu. Ayon niya dito sa ating na sources guys, na si Kim Chu po ay hawak ni Fleeg. Hawak niya sa leg si Paolo Avellino. Hindi po si Paolo ang may hawak kay Kim Chu. Kasi nga si Kim Chu guys is everything na sasabihin ni Paolo, everything na ano man yan is always pa rin na
pabor si Paulo kay Kim Chiu kasi ayaw nga niya na may mga alitan, tampuhan, ganyan po ka-humble si Paulo pagdating kay Kim Chiu at ganyan din po ka-humble si Kim Chiu pagdating din kay Paulo kasi nga may one time kasi guys nagkaroon sila ng tampuhan na umabot ng 3 araw. Siyempre, mahaba-haba na yung pagdating sa kanila yung 3 araw. Kahit naman siguro sino. Hindi lang naman siguro sa atin yung kahit naman siguro sino. Iyan po yung ayaw nilang dalawa na matulog sila. Pagising nila, nag-aaway pa rin sila na may tampuhan. Yan po yung ayaw nilang dalawa kay in fairness naman sa idea nila o sa kanilang mga options. Alright. Respeto nila na kapag natutulog sila, wag na sila mag-away. Kasi pag natutulog sila, iba kasi yung natutulog na yung may kalitan, may mga tampuhan. Kasi hindi ka talaga matutulog dyan. Nakakatanggal talaga ng stress. Dagdag stress pat, hindi yan nakakatanggal ng stress. Kaya advice po ng mami ni Paulo Avellino sa kanilang dalawa, kung may mga alitan kayo or kung may mga something kayo na hindi kayo makaintindihan, ayusin ninyo bago kayo matulog. Kasi yan ay nakakaganda yan sa paggising nyo na wala kayong kalitan o wala kayong dinaramdam. Yan po yung kagandahan dyan guys. Yan po yung feeling nila na alam nila na wala silang nasasagupahan tao. Tama naman yung advice guys kung tutusin natin. Kaya maraming netizen po napapabilib sa mami ni Paulo Avellino dahil nandyan palagi siya kina Kim Chiu at saka si Paulo. Kaya shout out po natin sa mga senior citizen po dyan guys. Please like and share naman po yung ating YouTube channel para naman po sa atin lahat dyan. Just pray po and think positive always because God is always for us. Sa mga sakuna, wag na po natin ipaubaya sa mga kritiko na wala mang lang ginawa sa ating kundi mangurakot ng ating pera. Salamat po at ingat po tayo palagi.